talagang this is really a problem, a big headache to the President ngayon. Kaya dapat ito ang dapat nating tutukan, hindi muna yung impeachment. Kasi yung impeachment ay divisive yan. And at this time, we need to have a united stand as a country. Mahirap nang magmaneho na ating sasakyan ngayon na mahal na ang presyo ng gasolina at krudo. Talagang ramdam na, Jade. Oo nga eh. May hiling ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. itong emergency powers, attorney. Para na lang din sa kaalaman, no? Sana ating mga kababayan hinggil nga sa constitutionality nitong emergency powers. Sa ilalim ba ng ating konstitusyon, kailan ba maaring magbigay ang Kongreso sa ganitong kapangyarihan, lalo na sa Pangulo? Well, under the Constitution, it provides that in times of war or other national emergency, Congress, under conditions provided for by law, may grant emergency powers to the President, subject to the conditions laid down in that law itself. In times of war or other national emergency, yun ang requirement dyan. Kasamang Jade at kasamang. Opo, so ibig sabihin, attorney, itong pagtaas ng presyo ng langis ay maituturing na sapat na dahilan na ito ay maituturing na isang national emergency. Yes, kasi yung national emergency na ground, kung yan eh, it's a very broad ground. Anything that creates an emergency, pwede yan. The President may ask Congress to grant him power that would carry out a declared national policy. Opo. Pero personally po, para sa inyo, attorney, makatutulong ho ba ito para maibsa naman yung epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa ating bansa? Siguro, kasi may mga taxes dyan na batas din ang nagpo-provide excise taxes na yun ang kung kailangan ng emergency power. Sa tingin ko lang, I'm not an economic expert, para to caution the impact of the spike of the price of oil, pwede ma-remove yung mga taxes diyan na provided for by law din. And madali yung matanggal by way of an emergency power to the President. At saka ang daming mga madali yung fast track na mga measures na to carry out a declared national policy. Tingnan natin muna kung ano yung napapaloob sa Proposed Emergency Powers Act. Po, meron ho ba kayong risk na nakikita na posibleng abusuhin ang kapangyarihan na yan? Well, any power for that matter can be a subject of abuse. But at this time, I feel that there's a need to address this issue head-on in a fastest manner, and that is what is being contemplated under the Constitution, to give that opportunity by Congress to grant emergency powers to the President. Opo. Parami ng pangyayari yan. Panahon ni President Ramos, yung meron tayong energy crisis, binigyan din siya ng emergency powers. Opo. Pero yung emergency powers ay subject for a limited period lang yan eh. Ay ilang buwan And po? the emergency power will automatically stop the moment the emergency also ceases. Mga ilang buwan, attorney, ang limitasyon ng kapangyarihan o emergency power na ibinibigay sa Pangulo? Depende yan sa batas sa Congress, na kasi delegated power yan eh. Sabi, ang sa panukala, 6 na buwan lamang yung visa ng emergency powers at maaari lang pangbaguhin. Depende po sa galaw nga ng presyo ng lagi. Sa legal na pananaw po ninyo, attorney, sapat ho ba na safeguard po ito laban sa posibleng pag-abuso din po sa kapangyarihan? Kung ang
emergency powers ay nakatutok lamang sa about this oil prices. Specific naman yan eh. Hindi naman yan pwedeng ma-exercise on other aspect na hindi kasama doon sa batas na batas na Congress will approve. Specified yan, Jade. So, that cannot be used in other instances except those instances that are provided in the proposed or approved Emergency Powers Act. Opo. May mga nagsasabi na posible o pwede o maaari naman pong baguhin, 'di ba, ng Kongreso. Ito ng panukalang excise tax, itong hindi panukala, excise tax law sa halip na magbigay po ng emergency powers sa Pangulo, Attorney. Alin ho ba mas naayon sa diwa ng separation of powers? Hindi. Ang sa atin naman lang, we will operate on the presumption of good faith. Just like other previous instances that we had, yung panahon ni President Ramos, I could recall na binigyan siya ng emergency powers to solve the energy crisis at the time. I think panahon ni President Gloria Macapagal Arroyo, meron din ganyan eh. So, it has give the President the benefit of the doubt kasi hindi man lang madali kasi ma-address yung situation kung may emergency powers ang Presidente. But yung emergency powers ay kaya nga specific, subject to the conditions and limitations provided for by law itself. So, nakalatag din lahat yung ano yung mga conditions at saka limitations. Ngayon, kung ang purpose is only to remove this excise tax, hindi lang siguro yan, baka dami pa siguro titingnan diyan, yung mga hoarding, yung mga sabotaging of the economy, siguro kapart yan sa emergency powers. Let us give that to, tingnan natin kung ano yung proposal doon kasi mag-i-start yung proposed na emergency powers. I think it would emanate from the mga economic managers of the President, and that's where Congress will start its deliberations. Opo. Sa inyong ideya lang, sa personal po ninyong pananaw, kasi nga pag itong emergency powers na naibigay, ay inaasahan po natin bababa po talaga itong buwis, collection po natin ng buwis ng pamahalaan kapag sinuspindi itong excise tax. Sa tingin po ninyo, Attorney, paano kaya babalansuhin po yun ng gobyerno, yung pagbibigay ng ayuda sa mga o tulong sa mga kababayan at the same time naman, mapapanatili yung koleksyon ng pamahalaan? Jade, I'm not an economic expert, pero talagang this is really a problem, a big headache to the President ngayon. Kaya nga, i-transfer natin ang discussion. Dapat magka-isa tayo ngayon kasi ito ang isang problema na every one of us, regardless of our political color, our religious belief, yung cultural affiliation, all of us are affected by this. Kasi global ito eh. Kaya dapat ito ang dapat nating tutukan. Hindi muna yung impeachment. Kasi yung impeachment ay divisive yan. And at this time, we need to have a united stand as a country. So, ito ngayon ang dapat natin tutukan. Hindi yung impeachment. Dapat ma-prioritize ito. Ngayon, kung merong ganitong klase na emergency powers na ang kabilang bakod naman ay parang magdududa, we cannot prevent the other camp from parang suspecting of mga motives kasi meron namang ginagawa ang administration, very highly divisive move, which is impeachment. So, you cannot prevent, you cannot parang blame the other camp from parang casting doubt on the
uh, on the sincerity of these emergency powers kay mayroon mas na ginagawa na iba din na parang divisive. Ang point ko dito, this is an instance where we as a country must be united kasi lahat tayo dito apektado. Kaya nga, this is the opportunity to set aside highly partisan and highly divisive political move, and that is the pending impeachment proceedings in the House of Representatives. Opo. Malinaw po yun, attorney, na sa halip na tutukan ng Kongreso, ang iba pang mga dapat na mga batas na ipapasa, huwag mo nang ituloy itong impeachment proceedings. Pero attorney, ang tanong ko yung timing naman po ng pagbiyahe ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Amerika. Sa gitna nga po nitong krisis na kinakaharap natin ngayon, ano bang masasabi po ninyo? Well, malaking, I don't know what urgency is that compelled him to travel despite the fact that our country is facing a very severe crisis brought about by the US-Israel-Iran war na tayong lahat ay affected. Mayroon pa tayong problema about our OFW na ngayon ay stranded doon. Wala pa tayo malinaw na plano, unlike other countries that they are already sending their mga aeroplano to repatriate their citizens. Tayo, umpisa, sabi mahirap. Ngayon pa tayo nagpaplano. So, parang untimely for a leader to leave the country while the country is facing a huge problem that requires his attention and his focus. Kasi lahat naman kailangan ng approval ng presidente. We need a leader now. A leader should not abandon his people in times of crisis. So hindi po ba sapat ang ginagawa ng gobyerno, ang mga opisyal po ng gobyerno inuutusan ng Pangulo ngayon na tugunan ang lahat po ng mga dapat gawin at mga pangangailangan ng sambayan ng Pilipino sa gitna po nitong krisis sa langis po natin? Itong patuloy na pagtaas ng presyo nga ng langis. Jade, these people were not elected by the Filipino people. Ang inelect ng tao ay ang presidente to lead us. Kaya nga, the buck stops at the president. So, hindi pwede yung i-delegate natin sa mga unelected officials kasi wala man silang mandate sa tao. They are just extension of the president. We did not elect Marcos so that we will be led by his subalterns or by his extension of his personality. Mga officials niya, we elected him to lead us, especially at this time. What was his promise to us, di ba? Bagong Pilipinas, ibangon natin ang Pilipinas. So we need a strong leadership in order to achieve that kind of direction. Ngayon pa na nangailangan tayo ng leader like Moses, leader like King David, who stayed with their people to face the problem that their people faced at the time. So, yun naman ang basic na requirement ng leadership. Do not abandon your country, your people, at times na your presence and your leadership are needed. So ngayon, kailangan natin siya So, kung if we balance, kung tingnan natin ano bang emergency, what urgency na kailangan siyang umalis, what solution, what problem that he is solving at the expense of leaving his people and his
country at this time na his leadership is needed most. Yun ang titingnan natin. Dapat i-explain ng palasyo kung bakit ang presidente at this time is out of the country. Kung ang kaniyang purpose is only to deliver a speech in that assembly, general, hindi naman general assembly, parang committee lang yan sa United Nations, pwede naman sa mapadala doon ng mga delegate. In fact, yung mga pupunta dyan ay hindi mga heads of states, mga yung mga representatives. O bakit siya pa na ngayon ay kailangan natin siya to guide us. Parang driver, we need the driver that we elected to drive us. Hindi pwede yung yung parang pahinanti lang. Opo, may mga ekonomista nagsasabi, attorney, na sa halip pong pumunta niyan ang Pangulo sa Amerika, dapat nagtipid na lang sana siya ng gasolina. Yung jet fuel na kinonsumo nga ng Pangulo papuntang New York, napakalaki. Sa gitna po ng kanyang mga panawagan o sa kabila nga po ng kanyang mga panawagan na bago ang pagbiyahe niya, na lahat ay magtipid dahil nga sa krisis na ito dulot ng Middle East. Yun nga, may pangapanawagan na magtipid, pero may nabalitaan tayo na mayroong huge at saka yung bungga na party doon sa Malacanang, yung Latina, yung Spanish, yung kanyang mga guest na siyempre lavish yung mga preparation. So, parang incongruent doon sa kanyang panawagan. Unlike kay President Duterte na makita mo talaga na siya mismo ay leading by example. Yung simplicity niya, kung manawagan siya lang parang to sacrifice kasi may problema tayo during the time of COVID, makita din natin siya na he was leading a very simple life. So that is leadership by example. Ngayon naman, kailangan na manawagan na magtiis tayo, pero yun nga, yung mga ginagawa, yung mga optics ba, yung makita ng mga tao ay parang ano ba to, sincere ba ito? Kasi yun naman talaga, you walk the talk, yun naman talaga ang kailangan, especially at this time that you are seen by the people on real time because of the itong social media. Unlike before na pwedeng i-manage yung mga what the people can see you kasi iisa man lang ang limited lang yung communication noon Pwedeng i-edit pero ngayon hindi na So makikita ng mga tao kung sincero ba itong panawagan na ito. That's why you cannot blame that he is getting a negative rating from the people kasi the people are not blind and not deaf to what is happening. Po, yung pagdalo po niya o pagpunta po niya dyan sa UN, isang women's conference nga po yung dinaluhan po niya, attorney, kung saan po siya nagdi-deliver po ng kanyang talumpati. May nakikita ho ba kayong women's advocacy para po sa mga kababaihan ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na napakahalaga? Kasi ngayon naman kasing buwan na ito ino-observe rin natin, ginugunita o sineselebrate natin ang Women's Month. Yan po, attorney, ang madalas na naririnig natin sa mga komento ng ating mga kababayan. Kung pakinggan natin yung kanyang mga sinasabi, talagang advocate siya for women's rights, protections, pero that will be debunked by what he is doing to the Vice President who is a woman. So, kaya nga hindi magmamatch yung sinasabi mo sa ginagawa mo sa sarili mong bansa. So, ano bang ginawa nila sa Vice President who is just doing her job? Because of politics, sinisiraan, lahat na putik itinapon. So, and she is a woman. So, what ascendancy do you have to claim
to shout to the whole world that we have to protect women. Pero sa bansa namin, yung woman na vice president mo ay inaapi. Dapat she has to explain to that assembly before he began to speak about women's rights. He has to explain first. Meron ka kung vice president na babae, merong mga pangyayari na ito, para ma-reconcile yung sasabihin niya about protection, enhancement of women's rights. So kumbaga, attorney, hindi po yan nakikita natin sa Pangulo ngayon dahil sa ginagawang pagbanat dito sa Vice Presidente ng Pilipinas. Lalo na kung totoong talagang isinusulong niya karapatan ng mga kababaihan, sapat na bang dahilan yung hindi dapat ituloy yung impeachment laban sa Vice Presidente? Dapat wala na yan. JD, hindi naman tayo sa natakot tayo, no? Kasi ang impeachment kasi ay kailangan yung serious crimes na you have to be removed because you are really a liability to the country. Yan ang foundation ng ating provision on accountability under the Constitution. Hindi yan in-envision yung political agenda. Wala yan eh. Kaya nga, high crimes, culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, serious graft and corruption, high crimes, and betrayal of public trust. Yun ang kategory na yan. So, under that extreme circumstance that this impeachment mechanism will be utilized, hindi yan ini-envision na gawing weapon to eliminate a political opponent. How can you reconcile that if the Vice President has culpably violated the Constitution, if the Vice President has betrayed the people's trust? Why is it that she is enjoying a very high approval and trust rating by the people? Now, so the people do not feel that they are betrayed of their trust reposed to the Vice President. So, talagang hindi siya talaga realistic. So, kitang-kita ng mga tao na ito ay talagang political machination to assassinate politically the Vice President para mawala siya sa presidential race. And that is not as I said, that is not the essence of democracy, that is not the essence of justice, that are the cornerstones of our Constitution. Opo. So, wini-weaponize nila yung ating saligang batas regarding accountability. So, ngayon paano ito? Dapat tingnan nila pero hindi na sana nakikinig dyan eh. So, let us see how they will be judged by the people. If they are going to pursue it, then so be it. But I think the people are prepared for the backlash, and the people are prepared to give them the verdict and the judgment come 2028. Kaya nga ngayon, makikita natin, tingnan natin yung trust at approval rating ng mga tao sa presidente. Talagang mahina. Tingnan mo, ang daming issues. Corruption. Kaya nga, the people, parang we are being killed twice. Ninakawan pa tayo. Yung mga ating mga OFW na stranded, sabihan pa na mahirap mag-rent ng mga commercial airlines para kukunin sila. Para bang bakit yan na kami pa ang nagbibigay ng sustansya ng ating economy by way of mga remittances? Why is it that we are being treated that way? Despite what we have heard, what we have witnessed, the massive corruption that
are taking place in the country from the time that this administration has ruled the country, parang masakit. Kaya nga, merong kasabihan yan, Jade, na rubbing salt to the wound. Meron na tayong sugat, lagyan pa ng asin. Masyadong masakit yan. Opo. Attorney, itong sitwasyong nangyayari sa ngayon, no? Itong krisis nga sa Middle East at itong taas presyo ng mga produktong petrolyo at ang magiging implikasyon po nito, magiging basihan ho ba ito, magiging dahilan para medyo mahihirapang i-push through ng Kongreso itong impeachment? Kasi makikita, paano nila titimbangin ito? Politika ba o itong talagang in need, itong emergency na crisis na meron po tayo ngayon? Iwan ko, Jade. I don't know our congressmen. I don't know. Meron pa ba silang pananaw about bigger things? Kung ang kanilang titingnan yung sarili lang nila, so they can just sweep it under the rug kahit na nakita nila na mayroon pang problema because of their insatiable needs, material, and yaman naman talaga nila. Karamihan sa kanila, hindi naman sila nangangailangan pa ng pera ng taong bayan just to make them win. Yung winnable naman yan sila sa kanilang sariling madistrito. Pero kung yung insatiable, kailang walang katapusan na yung parang gutom palagi, they can easily be enticed by the incentives that are being dangled to them. And maybe they are callous already. They couldn't care less about what will the people look at them or perceive them, provided their pockets are full. That is their call. Pero at the end of the day, Jade, alam naman natin, man does not live by bread alone. So, I hope they will be enlightened. They are so rich na eh. Bakit pa ba nila ipusto yung impeachment despite na walang ebidensya, despite na mayroon pa tayong malaking problema na inaharap ang bansa, uunahin pa natin ito dahil may kumpas ng kanilang amo kasi hindi sila mabigyan ng kagustuhan nila. Ang yayaman naman nila, tingnan mo kanilang buhay ngayon. So, paano ba yan? Madadala ba yan nila sa kabilang buhay? Many of them are already parang facing the end game of their mortality. A lot of them. Mga aging 70 plus to 80, wala na. You are already, yung end game of mortality, nandiyan yan eh. Pero despite that, wala pa rin silang, walang pahinga sa mga material na nagustuhan nila. I don't know how the senators will play out with this. Pero kung tingnan natin din yung mga greediness ng tao, tingnan mo nangyari kay Corona, Justice Corona. So, kung paano nakuha yung boto. So, lumabas yun, di ba? Yung galing sa Disbursement Acceleration Program. Binigyan sila ng mga budget. So, ngayon, kasi merong carrots lahat ang Malacanang to entice the senators, congressmen to follow their direction. And their direction of Malacanang is to eliminate the Vice President. Opo. Now, if they will prevail, yung mga material needs nila over the overwhelming stand and voice of the people, so be it. Sila nang bahala dyan. And the history will judge them. Attorney, may mga panawagan din po na dahil nga sa
krisis na kinakaharap natin ngayon. May mga panawagan na gustong pati yung sahod ng mga kongresista o mga mambabatas i-donate na lang para doon sa mga naapektuhan po nitong krisis na ito. Wala ho bang nilalabag sa batas po yan? Voluntary yan, Jade. Voluntary yan. Dapat, kung meron sila talagang puso, why not sacrifice their, hindi naman nila kinikwinta yung salary nila, karamihan dyan eh. Yung kanilang perks, nako, yan yung salaries dyan, immaterial sa kanila yan. On my personal knowledge, ang daming pera nila. Kaya nga, saan galing yung pera na yan? Galing sa mga contractors, galing sa lahat ng mga players na who make money from this government through the participation and complicity of our congressmen and senators. Kaya nga, enjoy, tingnan mo yung mga karangyaan nila eh. Tingnan mo yung mga relo nila, tingnan mo yung kanilang mga sasakyan, mga bahay. So, pwede nilang isacrifice yung sahod nila kung gustuhin nila. Pero, sa tingin ko, yung kanilang greed ay talagang walang katapusan. Jay. Po. Attorney, huling topic na lang, kahapon ang unang anibersaryo nga ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At may mga panawagan po na sa Supreme Court na dapat desisyon na yung petition nga na may kinalaman dito sa pagkakaaresto ng dating Pangulo. Sa tingin po ninyo, maaari ho bang pilitin o sabihan ang Supreme Court na bilisan itong petition na ito, kaugnay nga sa pagkakaaresto ng dating Pangulo? I don't want to use the word pilitin. We cannot force the Supreme Court. Kami mga lawyers, we always pray. Kaya nga, yung last namin sa pleading namin ay prayer. Wherefore, premises considered, it is most respectfully prayed of this Honorable Supreme Court to grant our petition. Opo, Attorney. Yan talaga. Yan ang mensahe namin as lawyer. Madaliin. Yes, ako as a lawyer, I will beseech, I will pray that the Supreme Court will now decide the petition with utmost dispatch ngayon. Kasi na kailangan na yung decision na yan to once and for all make a ruling as to the legality, the constitutionality of the rendition of our former president to a foreign tribunal. First, wala na tayo, hindi tayo kasama sa Rome Statute. At saka, after we delivered yung mga documents on our termination from the treaty, more than 1 year pa nag-umpisa yung investigation ng ICC. So, talagang wala na. Kasi under the Rome Statute, meron pa yan sila within 1 year from the time na dinideliver mo na yung parang mga documents on the withdrawal. But yung investigation had commenced after more than 1 year na after we deposited our documents of withdrawal. Pangalawa, kahit na assuming mayroon pang jurisdiction ang ICC, yung jurisdiction na yan ay mag-trigger lamang yan kung failed state na tayo, unwilling and unable na yung ating judicial system. Meron pa man tayong functioning judicial system. So, and that is, the Supreme Court itself is the best argument na meron tayong functioning and able judicial system. Now, yan, paano yan ma-justify yung pag-deliver ni President Duterte doon sa ICC under that circumstance? At saka, yung process ng what law did authorize the Philippine government, yung group effort na sinabi ni Secretary Remulla,
what law did authorize them to execute that plan? Kung hindi pwede sa ICC dahil hindi tayo kasali, kahit na local domestic law natin ay na-violate nila kasi under our existing law, before a country, before a person will be extradited, he has to be presented first before our domestic court. At hindi nangyari yan. So, all of these arguments, madami pa mga arguments diyan, ay nakalagay diyan doon sa petition ni si Attorney Panelo. I think at this time, it is now very ripe for resolution by the Supreme Court. So ako, kasama ng taong bayan, I pray and I beseech the Supreme Court to make a ruling on that particular issue. Attorney, may mekanismo ho ba ang Korte Suprema para bigyang prioridad yung mga ganito pong mga kaso na siguro masasabi nating isang national interest o isang pampublikong usapin? Yes. It is well within their discretion and their authority. Yung mga case of transcendental importance, yung case na imbued with public interest, they can justify it by prioritizing it. Opo. Attorney, sa ganito pong sensitibong usapin na may legal, na may political, na may international implications din, papaano dapat balansehin ng Korte Suprema ang kanilang magiging desisyon sa kasong ito ng dating Pangulo? Jade, I can't answer that. I am not a member of the Supreme Court and I don't like to enter into that domain. That is a very sacred domain for us lawyers. Opo. Ayan. Siguro, Attorney. Opo. Mensahe mo na lang para po sa mga kababayan natin. Alam natin kahapon, daming mga grupo pong nagpahayag ng kanilang pagsuporta. May mga pirma-pirma pa nga para ipahayag ang kanilang mga suporta nga dapat pauwi na itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sila'y pumunta doon mismo sa Supreme Court. Ito'y para at least madaliin nga yung termino na gagamitin natin, madaliin yung magiging desisyon nila dito nga sa kaso ni FPRRD. Ano po ba ang inyong mensahe para po sa kanila? Saludo ako sa kanila, Jade. If only I'll be in Manila, I would be one of them. I salute them. I have my respect to them na talagang through their courage, through their bravery, yung mga determination nila, at least buhay pang demokrasya natin. Kasi yung demokrasya natin ay nasa ating mga kamayan. We have to be assertive with our rights. Opo. And I commend what they did. Kaya saludar ako sa kanila. Payo nyo na rin, Attorney, siguro sa mga kababayan natin na tayong lahat nasa krisis ngayon ng langis. It will soon be over. And kasi it's outside of our control yan eh. Ang mahirap dyan, Jade, kung mag-spill over yan, nako, all of us, kaya nga itong mga congressmen natin ngayon, itong mga mayayaman na who enjoyed the people's money, it's about time to think about this. Kasi the moment magkaroon ng Third World War, wala nang kwenta yung mga kinakamkam nila ng mga pera. Yung pandiling lang nila sa mga taong bayan. How their betrayal to the Filipino people. Alam nila na ninakawan ang taong bayan. Alam nila yung pera na tinanggap nila ay pera yan galing sa tao. Pera yan ng taong bayan. Pero and yet they enjoyed it. Pero ngayon na the country, the world is at the brink of a Third World War na baka magugunaw na tayo because of the nuclear effects, yung nuclear impact
wala mang nobody is safe of this nuclear yung kanyang lethality. So it's about time that they will assess their consensus. Sana they will be like Dimas at the last moment of his life. Sabi niya, Lord, please bring me to paradise. Magbago ba ang ibig kong sabihin? Sana they will be like Paul of Tarsus on the road to Damascus, that they will be enlightened by a blinding light to see that it's about time to stop this greediness. Stop this kasi kaya nga, man does not live by bread alone. Wala, pera, walang kwenta ito. Ngayon lang, paano mo yung pera mo? Ngayon, nag-start na, you cannot travel, mahirapan na mag-travel dahil mayroon ng mga danger about yung mga missiles ngayon. Kahit hindi natin alam kung saan tatama yan. Ang isang problema diyan, ang Pilipinas ay a potential target to a preparatory attack dahil meron tayong mga EDCA sites dito. 17 EDCA sites na kahit na hindi tayo kasali sa gera, pero talagang titirahin yan kung if the enemy of the one who installed these EDCA sites is threatened na baka gagamitin ito agad sa kanila, so unahin nila just like what the Iranians what Iran is doing to the Gulf states, Bahrain, Qatar, ano pa yan, yung mga United Arab Emirates, Dubai, Saudi Arabia. Hindi naman niya kalaban yan, but because of the US bases there, tingnan mo ano nangyari sa kanila, tinira sila. So ang Dubai talagang it used to be a very parang center of economic activity. Ngayon parang problema sila ngayon. Dami yung mga airlines na very busy yan. Ngayon stranded because of this. Parang unintended consequences eh. Kaya nga tayo, this about time for us to reflect. Baka masali tayo sa isang gera na hindi tayo sana kasama. Unintended consequences. Ito yung dapat pag-isipan natin. So, yun lang. Thank you, Let sir. us pray na matapos na ito kasi kayo din, tayo lahat, apektado tayo. Mayaman o mahirap.